Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device nito guys ay Vivo, parang Vivo Y20s ito guys, no? So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay meron naman siyang power guys, no? So ang problema lang dito guys ay hindi siya nagcha-charge guys, no? Subukan natin. So subukan natin kapag mag-charge guys, no? So micro pala ito guys yung micro USB pala ito guys yung charging port nito guys, no? Yan. So makita nyo guys ay hindi siya nag-charge guys, no? Zoom natin. Yan. So hindi siya nag-charge guys, so 4% pa rin siya guys. Yan, so malabo guys, no? Yan. So makita nyo guys hindi siya nag-charge. So parang Vivo Y20s ito guys, no? So possible nito guys ay damage guys yung charging port nito guys, no? Or yung charging pin nito guys. Yan. So hindi siya nag-charge guys, no? So titest pa rin natin yan guys yung charging port niya guys, no? Kung okay pa guys. Yan. Subukan natin guys kung meron siyang 5 volts. So para malaman talaga natin guys ay gagamit tayo dito guys ng schematic natin guys, no? So ano pala ito guys? Type C. So subukan natin guys, no? Subukan natin guys kapag meron siyang ma-reading guys na amperahe guys, no? Yan. So titest natin ngayon. So dito rin natin malaman guys, no, kung sira talaga guys yung charging board nito guys, no? Yan. So wala talaga siyang ano guys, no? Pumapasok guys na amperahe guys. So 0 guys yung reading niya guys, no? Yan. So tanggalin natin to guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys, no? So bago natin buksan, i-off muna natin guys yung unit nito. So power off natin. So dati dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no? Bubuksan kasi natin nito guys yung unit nito guys. So tanggalin natin guys yung SIM tray muna nito guys, no? So tabi natin yan. So dati dito guys ay hindi tayo pwede maka-direct dito buksan guys, no? Meron kasi siyang bots guys dito guys sa loob niya. So ang gagawin natin dito guys ay dito tayo dadaan guys sa back cover nito guys, no? So dito guys pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys, no? Or electronic liquid nyo guys. So sa akin guys yung gagamitin ko dito guys ay electronic liquid na lang guys, no? Hindi naman siya kasi ano to guys, glass. So subukan natin buksan natin to siya guys. So mag-apply tayo guys ng konting electronic liquid natin para mabilis tayo. So buksan natin guys. So ito siya guys, no? So nabuksan natin guys. So ito guys ang loob guys ng Vivo Y20s guys, no? So natin dito guys, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts na guys, no? Para ma-access natin guys yung loob nito guys. So ayun siya guys, no? So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys. Sunod natin dito guys ay tanggalin na natin dito guys yung FPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no?
So ingatan nyo to guys, possible guys na kapag nabigla nyo to guys at tanggal guys yung middle cover nito guys ay possible guys pwede maputol guys yung episo connector guys ng fingerprint sensor nito guys no. So dito guys ay pwede kayong gumamit ito guys ng pang opening tools yung guys para mabuksan nyo guys yung unit na ito guys. So sa akin guys kukulang guys yung gagamitin ko. Yan. So simulan natin. So ayan guys no. So nabuksan natin guys. Yan. So dandan natin guys. Yan. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo guys na possible guys na maputol ito guys no. Sobrang nipis kasi nito guys. Yan. Ito guys yung fingerprint sensor nito guys. So tabi natin yan. So natin guys ay buksan natin guys yung cover guys ng motherboard nito guys no. Yan. So natin guys tanggalin natin guys yung epic connector guys ng battery nito. O yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So dito guys ay ang problema lang dito guys ay ayaw mag-charge guys no. So buksan natin guys yung banda dito guys sa board niya or dito guys sa charging board niya guys no. Yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung episo connector guys ng charging nito guys no. Sunod natin guys tanggalin natin guys yung antenna guys ng signal na ito guys. So ayan guys no. So natanggal natin guys. So natin guys ay tanggalin natin guys yung subboard nito guys no or yung charging board nito guys. Yan. So natanggal natin guys. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung rubber protection nito guys ng charging port nito. Yan. So kung makita niyo guys ay nagkaroon ng guys ng corrosion guys yung charging board nito guys no or yung charging pin nito guys. Yan. So kinalawang na siya guys. Yan. So makita nyo guys, kinalawang dito banda guys. So titest natin ito guys no. Subukan natin guys kung meron tayong masukat guys na bultahe guys. So focus natin. So ayan siya guys no. So sukatin natin ito guys. So titesterin natin ito. So gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys no para matest natin guys yung voltage guys ng charging board nito guys or yung charging pin nito guys. So titest natin. So ayan siya guys no. So wala siyang reading guys na 4.9 guys no or 5 volts guys. Yan. So ibig sabihin nito guys ay sira guys yung charging port nito guys no or yung charging pin nito guys. Yan kung makita niyo guys. Wala siyang reading guys na kahit ilang voltahe guys no. Yan. So kahit ano guys kahit 4.7. So wala talaga guys. So ang gagawin natin dito guys ay papalitan natin ito guys ng charging port nito guys. So para mapalitan natin guys kailangan natin dito guys ng holder natin guys no. Yan. Sunod natin dito guys kailangan natin guys ng soldering iron natin. So painitin lang natin guys yung soldering iron natin. At kailangan rin natin dito guys ng flux natin guys no. So mag-inject tayo dito guys. Yan. At kailangan rin natin dito guys ng lead natin guys no. So dito guys wala tayong ano guys no, wala tayong hot air guys. Kaya yung gagamitin natin guys yung soldering iron lang guys. So tatanggalin natin ito guys gamit guys yung soldering iron natin guys. Yan. So simulan natin guys.
So bunutin natin guys, no? So dandan natin guys. So ayan siya guys, no? So natanggal natin guys yung charging port nito guys. Yung damage niya guys, no? So ito guys yung damage niya guys na charging port niya guys. Yan. So papalitan natin ito guys ng bago. So hanap tayo dito. So bago niyan linisan muna pala natin to guys. So ayan siya guys, no? Sunod natin guys ay linisin natin guys ng electronic liquid natin. So ayan siya guys, no? So malinis na ito guys. Yan. Sunod natin guys ay lagyan natin guys ng lid natin guys, no? So ayan siya guys. So natin guys ay maghanap tayo dito guys ng bagong charging port nito guys, no. So, type C ito. So ito guys pang Vivo ito guys. So balik natin ito guys yung iba na ito. So dito guys ay magkuha tayo dito guys ng isa guys, ng isang piraso guys. So subukan natin. So ayan siya guys, no. So sukat na sukat siya guys. Yan. So ito guys yung bagong ipapalit natin guys, no. So install natin ito guys. So para madali siya guys makakabit ito guys ay kailangan natin hinangan ito guys ng kunti guys, no. So hinangan natin ito guys ng kahit kunting ano lang guys ng lid, kunting lid lang. So hinangan natin. So ayan siya guys, no. So hinangan natin guys. So install na natin guys, no. So wait lang guys, ayusin natin. So ayan siya guys, no. So install na natin guys. So isom na lang natin guys, no, para makita natin guys. Yan. So install natin, simulan natin. So ayan siya guys, no. So dating guys ay ilagyan natin guys ng lid guys yung mga paa nito guys, no.
So ayun siya guys, no. So na-install na natin guys. So subukan natin guys, no. So try na natin guys, i-test rin natin guys kung meron siyang voltage guys na pumapasok guys, no. So dito naman guys, hindi na natin kailangan guys ng i-lock ito guys, no, kasi naka-close na ito guys. Yan. So subukan natin. So test rin natin. So linisin muna pala natin guys, no. Yan. So, sunod natin guys ay test rin natin. So subukan natin guys, no, kung meron na siyang 5 volts guys. So ayan siya guys, no. So kung makikita niyo guys ay meron na siyang 4.9 volts guys, no, or meron na siyang 5 volts guys. So nasa 5 volts na rin yan siya guys, no. Yan. So subukan natin guys ibalik sa unit niya kapag mag-charge siya guys. So kanina kasi talaga guys ay wala siyang reading guys, no. Halos wala siyang reading guys. So subukan natin ibalik guys. So subukan natin guys, no, kapag mag-charge guys. Yan. So kung makita niyo guys, no, lumabas na guys yung charging logo niya guys. Yan. So subukan natin kapag meron siyang lalabas na percentage. Yan, so lumabas na siya guys, no. Subukan natin guys i-schematic natin. So type C pala ito siya guys. So lipat tayo sa type C. Subukan natin guys, no, kung meron na siyang ma-reading guys na ampere guys. So ayan siya guys, no. So meron na siyang reading guys. So subukan natin guys, no, kapag mag 1 point something siya guys. So kanina kasi talaga guys ay 00 siya guys, no. So yan siya, lumabas na rin guys yung charging logo niya guys. So subukan natin guys, no, kapag mag 1 point something siya. Yan. So kung makita niyo guys, 1.2 guys. Yan. So okay na yan siya guys, no. So charging na yan siya guys. So kanina kasi talaga guys ay wala siyang ampere guys, no. 00 talaga siya guys. So ito guys ay okay na siya guys, no. Yan. So ganoon lang guys, no, kung paano natin guys mapalitan guys yung charging port guys ng phone device natin guys na damage guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.